Magandang araw. Ngayong araw na ito, pag-uusapan naman natin yung tungkol sa pagsusuri ng pelikula. Mauna tayo sa aspetong technical na script. So, ang script, ito ang pinakateksto o ang paglalahad ng pelikula kasama ang detalyeng aksyon. Or tinagurian din itong pinakakaluluwa ng dula, ang script. Dahil kung walang script, walang pagsasadula na magaganap, walang pelikula na magaganap. Kaya siya tinaguri ang pinakakaluluwa ng dula. Dadako tayo sa director. Director, siya yung taong may malaking pananagutan sa pagsasalin ng script sa pelikula. So, lahat ng bagay nakasalalay sa kanya. Siya yung taga-dirihi ng pelikula, ang director. Then, dadako tayo sa cinematografiya o yung tinatawag na larawang anyo ng pelikula. Ito ang matapat na paglalarawan ng buhay o pamumuhay ng tao sa loob ng pelikula. Then, ang pang-apat ay ang tinatawag na disenyong set. Ito ang ginagamit sa tagpuan sa pelikula. So, kung napapansin mo, sa set na to, ibang lokasyon. Then, bigla na namang lumipat sa iba pang lokasyon. So, ang tawag dyan ay disenyong set. Ano nga ba ang pelikula? So, ang pelikula ay kilala rin bilang sine at tinilakang tabing. Isang larangan na sinasakop ang mga gumagalaw na larawan bilang isang anyo ng sining o bilang bahagi ng industriya ng libangan. So, kung walang magagawa sa buhay, nanonood tayo ng pelikula o tinatawag na sine. Yun yung kilala tawag sa pelikula, sine. Then, narito ang halimbawa ng isang pangsusuring pampelikula. Halimbawa, ibibigay ko sa iyong halimbawa ay ang tungkol sa Bata-Bata, Paano Ka Ginawa na sinulat ni Luwalhati Bautista. May sinepelikula. So, nilalaman nito ang buod. Ito'y halimbawa na ibibigay kong pangsusuri ng pelikula na pinamagatang Bata-Bata, Paano Ka Ginawa. So, yan ang buod ng pelikulang Bata-Bata, Paano Ka Ginawa. Kauna muna tayo sa buod. So, pelikula ay patungkol sa inang may dalawang anak sa magkaibang ama. Si Lea Bustamante ay pangkaraniwang may bahay na nagtatrabaho bilang isang social worker sa isang institusyon na nangangalaga sa mga naaabusong kababaihan sa lipunan. Ang buong pagkatao ni Lea ay nasabing isang tunay na halimbawa ng buhay at katatagan na isang babaeng dapat pamarisan. May hawig na sitwasyon sa buhay ng isang tao. ang buhay ni Lea doon sa pelikula. Sa kwento, dumating ang pagkakataon na pinamimili ang dalawang anak kung kanino ibig sumama ng mga ito. Nang piliin siya na makasama sa buhay, ay napatunayan ni Lea na lubos ang pagmamahal ng kanyang mga anak sa kanya at nanatili sa kanyang pagkalingang dalawa niyang anak. Sumumpa siyang palakihin ng mga anak bilang mga desente at makataong mamamayan sa lipunan. So, yun ang buod ng pelikula. Dadako tayo sa paksang diwa. Halimbawa pa rin ito ng pagsusuri. Sa pelikulang Bata-Bata Ka, Paano Ka Ginawa, tinalakay ang iba't ibang isyu ng paglabag sa karapatan ng kababaihan, hindi ng karapatang pantao sa kabuuan. Paano nga bang nagbubulag-bulagan ng gobyerno sa kabila ng paghihirap at pagsasakripisyo ng mga NGO na itaguyod ang kaayusan at kapakanan ng lipunan ng bawat tao. Kalawa, tinalakay rin ang malaking tungkuling ginagampanan ng pamilya sa pagbuo ng isang lipunan.
Ang pamilya na siyang sandigan ng buong sambayanan, pinagmumulan ng isang bagong individual at panimula ng mga bagong paniniwala at pananaw na maaaring magbabago sa takbo ng lipunan. Then, pangatlo, ipinakita na ang buhay ng isang ina na naghahanap buhay sa kabila ng kanyang pagiging ina. Paano nga ba siya nagawang magampanan at maging balanse ang dalawang responsibilidad? Diba? Kadalasan sa mga ina ngayon, naghahanap buhay na. May trabaho sa umaga, pagdating sa bahay, trabaho na naman. So, ang hirap, no? So, hirap i-balanse ang ganong klaseng buhay. Pagod ka na nga sa pagtatrabaho buong araw, tapos pagdating mo sa bahay, doon, dami na namang gagawin. So, hirap maging ina. Ang pang-apat, kasamang tinlakay ang iba't ibang kalagayan ng modernong lipunan. Makabagong uri ng pagpapamilya, modernong lipunan, makabagong uri ng pagpapamilya, modernong kabataan, bagong isipan at pananaw at mga bagong sistema umiinom sa mundo at maraming pang iba. Dito sa pang-apat na paksang diwa, bali tinatalakay dito yung makabagong pamumuhay ng isang pamilya. Like for example, dati-dati, noong unang panahon lang, iisang asawa, iisang bana, di ba? Pero sa ngayon, pag hindi magkakaintindihan, hanggang agad sa hiwalayan, hindi man lang matutunang magtiis, magparaya para sa pamilya, di ba? So yan ang sinasabi dyan na modernong pagpapamilya. Modernong kabataan, kung dati-rati yung mga bata hindi marunong sumagot-sagot sa mga magulang. Pero ngayon, ay nako, isa pa lang sa magulang, yung sa mga bata, marami na. Magaling, mahusay, sumagot-sagot. So, yun yung mga makabagong kabataan ngayon. Hindi mauubusan ng paliwanag, kumbaga. Mas marami pang pagpapaliwanag. Kaya dinadako tayo sa pananaw. Una, batay doon sa pelikulang napanood, makatotohanan ang tagpong ipinakita sa kabuuan ng pelikula. Talaga nangyari mga bagay-bagay sa hindi natin inasahang panahon. Maraming mga bagay sa hindi natin inasahang panahon, maraming mga bagay na nagaganap sa ating buhay na hindi natin may paliwanag. Masama o mabuti, kahit ayaw natin o gusto. So, yan ang sinasabi na kusa na lang dumarating. Hindi mo naman hinihiling na magkaganon. Hindi naman ginusto na magkaganito o magkaganyan. So, kusa na lang nagaganap o kusang nangyayari. Dalawa, talagang mahalaga ang pamilya sa pagbubuo ng isang lipunan, of course. Kaya narayapat lamang na pagbutihin ng mga magulang pagpapalaki sa kanilang mga anak upang sila ay maging disyente, makatao at responsableng mamamayan na bubuo ng isang lipunan. Kaya dito sa pangalawang pananaw, wala naman sigurong mga magulang na naghahangad sa kapahamakan ng kanilang anak. Walang magulang na hindi naghahangad ng kabutihan sa kanilang mga anak. Lahat ata ng magulang naghahangad ng gano'n. Walang magulang na nagpapahamak sa sarili nilang anak. So, yun nga is ipahiwatig ng pananaw ikalawa. Then, dadako tayo sa pagsusuri sa aspetong teknikal ng pelikula doon sa napanood na pelikulang Bata, Paano Ka Ginawa. Una ay ang script. Ang script na nagsabing pelikula ay mahusay na ilapat sa tema ng kwento. Bawat eksena ay pinatingkad sa tama at maayos na dialogo at wikang ginagamit sa bawat eksena at tagpo sa pelikula. Ang paggamit nila ng pabalbal na salita ay naging epekto upang maging magaan at hindi nakakabagot ang bawat eksena. Ang lubos na kapuna-puna, ang maayos na palitan ng mga dialogue ng bawat tauhan sa pelikula ay nagpalutang sa kahusayan ng bawat nagsisipaganap. Okay. Kung pagbabatayan natin yung pelikula, masasabi kong mahusay ang pagkakasulat ni Luwalhati Bautista. Then, dadako tayo sa direction. Mahusay ang pagmamaniobra ni Chito Ronio. Chito S. Ronio ang director ng pelikulang Bata, Paano Ka Ginawa.
siya yung didirihin ng pelikula. Patunay nito ay ang magaling na panghihikayat ni Romeo sa mga artista. Tulad na lamang ng dalawang batang artista na gumaganap sa pelikula na lumalutang ang natatagong galing sa pag-arte. Ng mga tauhan na maayos na gumagalaw sa kanilang papel nang walang limitasyon ayon sa saklaw ng pelikula. Ang magandang materyales ng pelikula ay hindi nasayang dahil lumabas na maganda ang kabuuan ng pelikula. Kumbaga, dahil nagtatagumpay yung pelikula, ibig sabihin magaling na direktor si Chito Romeo. Pangatlo, ang sinematografiya. So, sinematografiya, si Charlie Peralta ang namamahala sa sinematografiya ng pelikula na panood. May lalabas sa larangan ng sinematografiya, sana'y lalo niyang pinaigihan ng lalo gumandang pelikula. Puna ko lamang doon sa pelikula, may eksinang nangangailangan ng maliwanag at makulay na ilaw. Gaya ng picnic sa beach kung saan parang alanganing madaling araw or gabi. Dahil madilim yung So, yun yung napupuna ko. Pang-apat, pagganap ng artista. Mahusay ang tingin makatotohanan ng pagkakaganap ng mga artista sa pelikula. Lumutang ang galing at tiging versatile ni Velma sa pag-arte. Kamangha-mangha rin ang pagkakaganap ng dalawang batang aktres at aktor sa pelikula na sadyang nakakaagaw pansin sa manonood. Then sa kabilang dako, sana'y lalaw nabigyan ng magandang pagkakataon si Albert Martinez sa kaniyang mga eksena. So, walang masyadong na si Albert Martinez doon sa kanyang pelikula. Walang masyadong dialogue. So, yun ang napansin sa pagganap ng artista. Yun ang napansin kong pagsusuri doon sa pagganap ng mga artista. And panglima, ang paglalapat ng tunog. So, paglapat ng tunog at musika ay mahusay at naayos tagpo at eksena sa pelikula. Medyo may napapansin ko lamang ako sa bandang huli na tila may gumagaragal na tunog ng telepono nung magwawakas na ang pelikula. So, yun lang naman. Okay, wrap up tayo. So, maraming maaaring suriin sa pinanood na pelikula. Mula sa nilalaman, aral, pagganap ng mga tauhan, aspetong teknikal at iba pa. Sa pagsusuring gamit ang wika sa pelikula, dapat bigyang pansin ang mga sitwasyon, dialogo ng mga tauhan kung may ginagamit na pang-instrumental, pang-regulatory, pang-interactional, pang-personal, pang-heuristiko, pang-imahinasyon at pang-representatibo. Okay, yun lamang sa araw na ito. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe, like and subscribe. Then, hit na rin yung notification bell para updated ka sa susunod ko na